Magandang araw at ngayon ay pagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ang ating pong topic ngayon ay ang pagpapatuloy po ng ating series about the Redeemer God. And ang ating pong verse o talata na pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa aklat ng unang Juan 3 verse 8. So sabi dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ang Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So, ang title po ng ating topic ngayon is all about ang pagwasak ni Jesus sa kasamaan ni Satanas. So, dito pa lang nagpapatunay na talagang yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus ay walang laban ang Diablo. And sinasabi nga dito na bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ay binibigyan tayo ng paalala na kung tayo ay patuloy na gagawa o mahuhumaling sa pagkakasala, ay masasabi talaga tayo na kampon ng Diablo. Sapagkat sa simula pa lamang ay gumagawa na ng kasalanan ng Diablo. Pero sinabi din ng Panginoon sa atin na talagang naparito yung kanyang anak para wasakin ano man yung gawa ng Diablo. At para sa ating mga katuruan, sabi din sa una, whoever live in sin is of the devil. So kung sino man yung namumuhay tungo doon sa pagkakasala, ay andon na talagang yung nangunguna sa kanila ay yung gawa ng kaaway, at masasabi natin na talagang nasa kaaway pa rin yung pamumuhay nila o yung pamumuhay na baluktot na mayroon tayo, ay masasabi natin na talagang yung ginagawa nating pagsasapamuhay ay hindi para sa Diyos kundi para sa Diablo. Kaya bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, alamin natin ano ba talaga yung ginagawa natin, ano ba talaga yung pinagkakaabalahan natin. So mahalaga na alamin natin sa ating mga sarili kung yung bang ginagawa natin ay nakalulugod sa ating Panginoon o hindi. Pangalawa, sabi dito, there is freedom in Jesus. So, marami tayong mga bagay na nagagawa ng pagkakamali noong una, o sabihin na natin hanggang sa ngayon, pero ang Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang isave yung buhay ng bawat isa sa atin, upang ibigay yung grace o yung habag niya na kung sino man yung sumunod at magtiwala sa ating Panginoong Jesus ay maligtas o humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pakumbaba sa ating Panginoon. Sabi nga, yung freedom ng Panginoon ay bibigay niya sa atin. Although, yes, we are not perfect and we have a lot of mistakes na nagagawa sa araw-araw. But sabi ng Panginoon, there's freedom in Jesus. Ibig sabihin, kung tayo patuloy na magpapabago, kung tayo patuloy na susunod sa layunin ng ating Panginoon at itatama ano man yung mga kamalian na nagagawa natin, then there is freedom in Jesus. Nahihirapan ka, nagugulumihanan ka, ang dami mong pinaglalabanan sa sarili mo, kasalanan, sinasadya o hindi. Kung gusto mo na magkaroon ng freedom, then let us surrender our worries, our sin to our Lord Jesus Christ, and let accept Him as our Savior. At dun mo makikita hindi yung happiness kundi yung joy sa puso mo, na masasabi mo na talagang ang sarap maglingkod, ang sarap ng may kalayaan ka dito sa mundo. May kalayaan ka na makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. May taas yung dakilang pangalan ng ating Diyos. So number 3, sabi dito, Jesus came to destroy the works of the devil. So again, sabi doon sa verse natin, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo.
sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ng Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So, naparito ang ating Panginoong Jesus para sagipin tayo, wasakin anuman yung gawa ng Diablo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung tayo man ay nakakaranas ng mga persecution, ng mga judgment, sabi ng Panginoon, nandito siya para wasakin yung gawa ng Diablo. At magtiwala tayo sa kayang gawin ng ating Panginoon Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin, na kaya niyang bumago ng buhay, kaya niyang baguhin kagaano man. Sabi nga, yung dark side natin, kayang-kayang gawin ng Panginoon na light yung buhay ng bawat isa sa atin. Maliwanag yung buhay ng bawat isa sa atin kung tunay natin isusuko yung buhay ng bawat isa sa atin. Dahil alam natin na sa piling ng Panginoon, na alam natin na walang imposible sa kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya yung may akda, siya yung may likha ng lahat ng bagay. At walang anumang bagay yung hindi niya kayang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. All you need to do is to trust the Lord our God and also surrender your life to Lord Jesus Christ and let God work on you. So, para naman po sa ating application, sabi dito, believe that Jesus comprehensive destroys the works of the devil. So, maniwala tayo na talagang walang laban ang Diablo sa ating Panginoong Jesus. Ano man yung mga bagay na inaalaw niya minsan, it is because He wants us to be strong and to stand on our faith. Na magtiwala tayo sa kakayanan ng ating Panginoon. Na magtiwala tayo na mas malaki yung Panginoon na meron tayo kasi doon sa mga problema, sa mga worries natin na pinagdaraanan. Trust God with all your heart at hayaan mo na ang Panginoon yung tumugon at kumilos doon sa mga bagay na inaakala mong hindi niya kayang gawin. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Lagi mong tatandaan niya. Trust Him. Magtiwala ka sa Kanya. Pangalawa, sabi dito, make sure that works of devil are being destroyed in your life. Ito yung talagang isang bagay na bilang mga Kristiyano, minsan, napanghihinaan tayo ng loob at nagiging dahilan kung bakit maraming Kristiyano yung bumabagsak, maraming Kristiyano yung nahihirapang isalba yung kanilang pamumuhay spiritual. It's because hindi nila talaga totally inaalis yung mga bagay na nakakaapekto sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kung kaya nadadala pa rin sila, nawawala pa rin sila. Then, stand on our faith. Magtiwala tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. Believe that God works to your life. Marahil yung pagbabago ng buhay natin ay hindi bigla. Kasi sabi nga nung kanta na binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ibig sabihin, sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi instant. Marami sa atin na talagang hindi instant yung pagbabago na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Unti-unti binabago yun ng Diyos. Kaya huwag tayong magmadali. Tapos darating yung time na marirealize mo na lang na ito pala yung changes na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Malaki na pala talaga yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Let's make sure that the works of the devil are being destroyed in our life. Number 3, sabi dito, ask Jesus to set us free. So, pwede naman talaga tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nating tumugtog, kumanta, kaya nating magpaka-ipokrito. Kahit alam naman natin na talagang yung ginagawa natin ay hindi maayos sa harapan ng ating Panginoon. But, let Jesus guide you. Let Jesus work on you na i-change yung mga bagay na dapat alisin sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto nating maglingkod sa ating Panginoon, gusto nating sumunod sa ating Panginoon, gusto natin na maging kaluguran tayo sa harapan ng ating Diyos. Then let our life be changed. Let our life be renewed together with the Lord. Magpatuloy tayo sa Kanyang presensya.
Magpatuloy tayo sa pagpapagamit sa Kanya at darating yung time na doon natin marirealize na yung pinaglilingkuran natin Diyos mayaman. Yung pinaglilingkuran natin Diyos dakila. Yung pinaglilingkuran natin Diyos holy. Then let us be a representative of our God in this world. Let's change our life to a holy baguhin natin yung magpabago tayo sa ating Panginoon na maging karapat-dapat tayo sa Kanya, na maging kagamit-gamit tayo sa Kanya, na hindi mapipintasan ng anumang bagay na pwedeng maging dahilan para katisuran ng iba. Maraming proseso, maraming mga bagay na pinare-realize sa atin ng ating Panginoon. Then let's stand on our faith and trust the process of the Lord. That one day, ipaparealize niya sa atin kung ano ba talaga yung tunay na paglilingkod sa Kanya. Marahil ngayon, marami pang bagay na humahadlang, but sooner or later, ibibigay ng Diyos ano man yung kahilingan natin sa buhay. Dahil ang nais niya ay maligtas ang bawat isa sa atin. So again, mas makapangyarihan yung ating Panginoong Jesus sa ano pa mang gawa ng Diablo. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.